Maayong adlaw mga kaordinaryong Katoliko, welcome back sa atong nga YouTube channel. Karon nga episode atong lantawon ang nahitabo nga debate didto sa Davao City sa usa ka radio station. Nga diin ang usa ka lay minister, ang usa ka liman sa Seventh-day Adventist nalokapa. Sa ilang nahitabo nga debate versus kang Sir R.J. Sino, ang usa nga ilado nga tigdepensa sa pagtuong Katoliko didto sa Davao City. Atong lantawon kung giunsa ni Sir R.J. Sino paglampurnas ang liman sa Seventh-day Adventist. Kini nga debate taod-taon na ni, mga duha na ni katuig ang milabay. Pan nindot kayo lantawon, atong balikon paglantaw, paghanduraw kung giunsa sa simbahang Katoliko pagpalukapa sa usa ka hambog nga liman sa Seventh-day Adventist. So before ko mato sa kong topic, sir, ako na itong lumagan kamay. Sige. Sir, Panisa. Okay. So, actually, ang Old Testament, kung tanawang yun nato siya, before sa pag-abot pa ni Ginoong Jesucristo, ang ginagamit nila is Septuagint version. Ang Septuagint version composed of 46 books. Nga naman, kay kana manggong ginasunod ka sa mga Protestante, in particular Seventh-day Adventist, kanang gi-approve ni Martin Luther. Actually, ka Martin Luther is dili gid iya 66. Nga naman, kitangtang pa niya ang Hebrew. Kitangtang pa niya ang Book of James. Pagtuo kung walay buhat patay, kitangtang niya na, o kitangtang po niya ang Book of Revelation. So, kang Luther is dili yun. Nahitabo lang na nga nahimong sa 66 pagtungtong sa 19th century. Nga naman, kay ang Church of England nga naay authority to publish kani adto gawas sa Gutenberg nga tawag siya publication. Ang Church of England, siya ang morsibil na ay authority ba nga maghatag og mandog ni bisan kinsang gustong magpapublish og libro, nga kung magpapublish kang libro dapat yun 72, 73. So, ang tawag kini nahitabo tungod kay ang mga Protestante dili ginutuan ng pitong ka libro, kitangtang la pagka 19th century. Nga naman kay ang ilang rason, wa matamutuan ni sayang na to papila ni. Di matamutuan ni, di matamutuan inspired ni. Pero unsa gyud tawag anang kanang rason nga nang ilahag yung gitangtang gawas nga di sila motuo nga inspired. So, balik ta dito sa Old Testament. Ang nahitabo pagtungtong sa panahon ni Ginoong Jesucristo, ang ginagamit nila nga ihap sa mga libro kanang gitawag og the Septuagint version or the Alexandrian canon. Ang Septuagint version namugna siya pinaagi sa pagmando ni King Ptolemy II, gimanduan katong mga Hebrew kasi naghimo man siya og tawag anang dako nga libraryo dito sa tawag ini nga sa Grisya. So ang nahitabo, gusto niya ipa-translate ang Hebrew scripture into Greek. Kaya ang panahon after sa pag-conquer ni Alexander the Great sa tibuok Middle East. So ang dominant language ana nga panahon or ang lingua franca ana nga panahon is Grego. So ang Hebrew scripture kay purely Hebrew man to, at part po ana is napoy Aramaic. Inaamay mga books ana nga gisulat gawa sa tawag ini nga Palestina. So ang nahitabo, ipa-translate niya, ipatawag tong tawag ining mga Hebrew scholars from the Jewish people. So nahitabo every tawag ining kaliwat na ay unom ka buok mo na ay 72. 72 ka mga scholars ang nag-translate gikan sa Hebrew scripture padulong dito sa Greek. So nahitabo ang Septuagint version ni adtong 250 BC. Then after sa 250 BC hangtod sa pag-abot ni Kristo mao na ang ilahang ginagamit. Kana siya nga klase nga version kung bisan mga banggiit ang mga Protestante. Ako lang i-name drop si Dr. Aniceto del Coro, kanang usa sa mga consultant sa Philippine Bible Society. Kinahitabo man Brad Kid adto na 2002. Naghitabo na ay Biblical Forum ang gipahigayon ang Philippine Bible Society diri sa Davao. So nahitabo is usa punta sa nagrepresent dito sa simbahang Katolika with the Sir Richard Agumbay. Tulo na mi dito Katoliko na isa for Christ ako o si Sir Richard. Even si Dr. Aniceto del Coro, dili makabalibad sa kamatuoran na ang Old Testament, 46 books ang ilahang ilhap siya. Natangtang lang siya sa pag-abot ni Ben Joseph Akiba, natong high priest nila. Kaya siyempre, na-convert naman ang mga Hudyo. Nagtangon tali pito kalibro, kaya mo na ginagamit nila. So, gitangtang nila. So, ang Masoretic text, kanang gingon na Masoretic text kung ilang ginasunod, mauna katong gitawag og proto-canon. Kaya duha man na sa proto-canon o Deuterocanon. Ang proto-canon from Book of Genesis until karon sa Book of Prophet Malachi. Ang Deuterocanon mo na tong sa tawag ining sirat padulong dito sa Second Maccabee. So, karon ang ilang requirements tangtangon tani kay nasulat ni after Esdras. Tangtangon tani tungod kay kini mo ang gitawag og libro wala gisulat sa pure nga lingwaheng Hebreo kay Aramaico man siya. So, mo to ang ilahang tawag ining mga rason. Pero
Wanang panahon na nga ang mga Kristiyanos faithful kung unsa tong gigamit sa panahon ni Kristo. Moto ang ilahang gisunod. Muna pagtungtong sa 3rd century before ang synod of tawag gining Hippo in Cartago. So ang nahitabo is debatihan ni Saint Athanasius o ni Saint Jerome. Kasi Saint Jerome o yun mga atong 39. Si Saint Athanasius sa dili. Nga naman, kaya kung muoy itong 39, ang nahitabo is wala tani uyon sa Kristo. So dito tas uyon sa katong tradisyon na atong gidawat gikan mismo ka Kristo. So mao na nagpabilang sa simbahan Katolika ang 43. 46 ka libro. Then gikan ana nga panahon so na-translate ang natin Vulgate gikan sa 397 367 hangtod sa 397 kay 30 years man to. So ang mahitabo, ang Latin na Vulgata na ay 72 to 73 ka libro. Again, walay gidugang ang simbahang Katolika. Ano man kay sa mga power simbahang Katolika na siya mudugang anak. Diba? So, gikan sa 3rd century hangtod sa 15th, 16th, 17th century, even ang first translation sa King James Version, naa siya 7 ka libro. Naa 7 ka libro. Pero natangtang lang siya after nga ni kuyanab ning mga Bible societies. So gitangtang tong 7 books mo anang nahitabo nga naay gitawag og 66 books. So karon sa nahitabo kun ato ang tan-awon si Ben Joseph Akiba kaaway kay iniyang mga Kristiyanos. Sino siya nga 39 ka libro lang gyud wala gyud tawag anang lain. So ang Katoliko wa mo sunod kay kaaway man sa mga Kristiyanos. So ang gisunod kadtong sa tawag ini sa Kristiyanong mundo, mo gisunod ko ita isa. Sa Bagong Testamento, ang nagpresent anak si Saint Athanasius sa Council of Carthage. So gipresent ni Saint Athanasius tuo ta 27 ka libro. Tuo pud na natong mga higala nga mga di Katoliko. Ngano man kaya diyan sa tama tong gingon ni Sir Panisa nga ang otoridad sa Dios wala gihatag sa lain. Ano dito sa iyang mga kapalian. Ngano man again sila ang legitimate successor sa gitawag og mga gipang tugyanan sa atong Ginoo aron magtudlo mahitungod sa kaalam sa Dios. Kasi sila ini tagaan nga otoridad gawas aning mga pari. Unya kining maong gitawag og mga pari ana ani sa tinuod nga simbahan. Okay, ang simbahan ng God sa karon nga panahon daghan kayo. As of 2019, 2020 niabot nag almost 63,000 Christian denomination. Ang milukop sa tibuok kalibutan nga sa Biblia usa lang ka buok gitukod. Di ba? So kung makita nato at usa ka buok gitukod ni Kristo, makita nato nga ang kining 32,999 kada nga punda puro na piki tanan. Nya sir gadala gabitbit man mi og tawag ining ngalan sa Ginoo, gabitbit man mi pulong sa Ginoo nang ayo man big masakiton. Sa may gisulti ni Ginoong Jesucristo 7:21 San Mateo ingon pa niya daghang magtawag na ako Ginoo apan wa ko makailan nila. Yan ingon sa Lord di ba tungod sa imong ngalan nagwali man mi tungod sa imong ngalan nag-ayo mi masakiton nagpahawan mi mga yawa apan kung sa may gisulti sa Ginoo pahawa mo mga dautan kay wa ko kailan ninyo. Nga naman kay wala silang mosunod sa insaktong dalan. Unsa man tong dalan? Ang simbahan kun iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. May sumala pa niya. Saint Matthew chapter 16 verse 18 ingon pa niya Tres Petros isoperang Petram edificabo ecclesia mayam et fortes enfrenon privalibont adversus iam. Pag ingon niya nga et fortes enfrenon privalibont adversus iam even the gates of hell shall not prevail against it. So gikan sa iyang pagkatukod hangtod karon ka na mo ang simbahan na existido sa tanang panahon. Kung dili na existido sa tanang panahon ang bukbukod si Kristo. Pero ang Biblia man nag-ingon nga ang Kristo wala may bisan kaming bakat nga migawa sa iyang baba. So kung wala gamay bisan kaming bakat nga migawa sa iyang baba, so therefore tinuod na kining maong produkta existido ni sa tanang panahon. Imposible mapud na kang matinutiro. Matinuod to. Nga naman 1517 mura pag-exist niya. Imposible pud sa tawag kining kang William nga Adventist Church. Kaya nag-exist siya mga around 1860. Imposible pud. Imposible po kang tawag ining kang John Smith na nag-exist ang iyang pundok 16 po nagsamot na sa 70 Adventist nag-exist sa 1863. So di yun ang ano man kay ang insulti ni Kristo even the gates of hell shall not prevail against it. Bisan ang ganghaan sa impyerno dili gayud makabuntog dili. So ang question asa na nagkaroon ng simbahan? Kanang iglesia nga iya sa atong Ginoong Jesucristo. Niya kaya sa Biblia, wa mo gyud niya nanlik. Never man gyud ningon si Kristo nga mao ning pangalan sa akong simbahan, ang simbahang gitukod 70 Adventist wala oy. Wa po ningon si Kristo nga ang pangalan sa ako ang iglesia tawag ining the kingdom of Jesus Christ the name above every name wala. Wa niya nanlik 24:4-5 o 24. Ingon pa niya nga daghan niya so maabot ni panahon manunga ang mga mining nga propeta magtudlo balikat ug magbitbit sa akong ngalan. So mo nang wala niya nanlik nga naman kay kabalo man siya nga moabot ang panahon. Dagang mga angkunan So wa nganli nya dira ba ta putol kay wa ginganlan di puta magtuon di puta mangita sa tinuod. Ang kasaysayan mismo nagtukan na kanang iglesia nagitukod ni Kristo tinuod yun na nga existido na gikan sa pagkatukod hangtod karon na anak. Nya apong mo tanan unsa man ang tawag anang mga iglesia? Unsa man ang iglesia ang gitukod ni Ginoong Kristo? Ang mga banggiitang mga historiador, ang tawag na mga historian, mao na ang mga scholar sa tawag ng mga langkit na mga pangunahuna ug
kusog kaayo mo gather og mga ebidensya sa mga nanghitabo, sa mga nangaging nga gitawag og panahon. Unang niingon ang balang kasulatan pagbasa mo kasaysayan. Ano man kinahanglan dito na natin ang mga putang sa mga panghitabo kaniadto nga magtug-an kanato kamatuoran. Ya remember, si Kristo lang maya ang tinugdan sa kamatuoran. Ingon niya, I am the way, the truth, and the life. Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaaptos ang mga kung dili moagi nako. So buti pasabot ang kamatuoran gitudlo sa balang kasulatan na si Kristo nagtukod og iglesia, nagtug-an pud og kamatuoran kining maong mga kasaysayan nga naglatid pud sa mga karaang mga panghitabo kaniadto nga angayan natong tuuhan. Naunsa man, makanang simbahan nga gitukod ni Kristo sa San Mateo 16:18 mauna ang simbahang Katolika. Simbahang Katolika, primero gitawag si the Christian Church, the Church of God, the Church of Christ, gitawag si the Catholic Church, gitawag si the Roman Church, gitawag si the Roman Catholic Church, then ni aptong 1869 to 1870 sa panahon sa tawag ining First Vatican Council, gitagaan og official name ang maong gitawag kong simbahan. Ang paghatag og kimailan na kining maong simbahan na mo na ang iglesia nga gitukod ni Kristo gikan sa unang siglo hangtod karon nga panahon. Maunay mga butang, maunay mga kamatuoran nga dili madinay sa mga higala nga mga dili Katoliko. Ano man kay siyempre diha sa Biblia na atong basihan. Isa man pinagsulti ninyo nga Biblia na atong basihan. Kinsang apostol, kinsang even si Kristo, kinsa nagtudlo ninyo nga Biblia atong basihan. Unsang kita sa Biblia, kapitulo bersikulo. Napisang gani ang Biblia o magtudlo ana, ang gitudlo sa Biblia pagtuo nga nakasulat o pagtuo nga wala nakasulat. Abot pasabot interpret to the tradition. So mo na mga apostol kaniadto nagwani nagtudlo ang tigibit-bit Biblia. Manawag pa sila kay Biblia anang panahon na. Nya kana nga panahon mo na wa pa pud nahuman ang tibok bagong testamento ana. So mo na kana nga pagtulon-an nga sulat eskriptura estranyo na. Ano ko sa kuan panawagan nga stranger na sa una sa gitawag og mga apostol. Wala na nagikan sa mga apostol. Nya ang gitudlo sa mga apostol kapag gitudlo ni Kristo nga tudlo sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Kung estranyo na para sa ila kanang sulat eskriptura nga Bible alone ang atong tawag ining tuuhan ang buti pasabot wala gitudlo ni Kristo. Kung wala na gitudlo ni Kristo, maigo sila sa giingon ni Apostol Pablo, San Pablo, Galacia 1:7-8. Bisan gali kami o sa kaanghel magtudlo magwali kaninyong ebanghelyo malayo sa among giwali ipatulog. So man disgrasya na inuong ka magtudlo ang butang nga wa gitudlo sa mga apostol, di ba? So man ang pagtusimba Katolika dili sa sula eskriptura, kun dili eskriptura og tradisyon sa pagtukay. Even ang Biblia is a product of the tradition. So, ang simbahan Katolika, Apostolika Romana, mo ang simbahan gitukod ni Ginoong sa Kristo. Mo ang simbahan na ang naglawig gikan sa 1st century, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th hangtod sa 20th century. Kanang maong simbahan na buhi, kanang maong simbahan na atong makita sa atong gitawag og palibot karon nga panahon. Nya, brad, ngano man lagi na tawag ining daghan man lagi nga magipangbuhat nila nga mga tawag ining mga dautan na ang kana kung tinuod pa na nga iglesia gitukod ni Kristo nang imuang giingon nga iglesia Katolika, Apostolika Romana. Okay. Bisan gani ang 12 na Judas usa ka buok, nabuhi ka pa atong panahon na, hindi ka mapasakop sa 12 ka mga apostolos kay Judas usa ka buok. Di ba? Kadagang mga miyembro kani atong gipangtumlo sa mga apostol nga naman tungod kay nagbuhat og nagkinabuhi. Supak sa ilang gitawag og gitungan. So ang buti pasabot dili basihan ang pagkanaay mga badlungon makapawala na sa iglesia gitukod ni Kristo. Hinunua basihan na hinuon ka na nga kining maong gitawag og iglesia, mauni ang iglesia gitukod ni Kristo nganuman kay sama sa giingon nga sambingay. Sambingay sa pukot na ay mga maayong isda, na apoy mga daotang mga isda. So tinuod gyud na nga ang simbahan Katolika na agi mga butiti diha sa sulod. Pero kung puro na tawag ana mga tarong na naa sa sulod sa inyong iglesia, sa inyong tawag inyong sekta. So bukod pasabot kanang inyong pundok sa kahoy pa na plastic na. Mga plastic na din na tinuod yan, tinuod ang kahoy na mong mga laya. So maupod na ang simbahan Katolika. Na ay mga badlungon sugod, di na to na kay mamanay kamaturan. Pero ang mga badlungon naghatag ka ng timailaan o timaan na ay grasya ni anang maong simbahan na nanuman kailangan din ang mga badlungon nagtabok aron maningkamot makuha ni anang maong grasya. So kato lang, og dahil salamat sa pagatuloy kayon og possible siguro kung mga pangutana mo dawat mga pangutana. Okay. Silang dua. Okay. Go ahead. Sige, pangutana. Ang akong pangutana sa deliberation ni Kuan Sir Nelson niya itong miyaging Domingo. Iuyon naman punto siya sa akong deliberation. Pero doon na lang gingon niya nga ano naman na sa cellphone. No? Diba, Sir Ked, yun ako, karong panahon na, ang Biblia, bisag mo sa nga dapat o panahon, ang malang kasulatan na sa technology na ang Biblia, kay maka-download man ka karon og nagkalaing-laing version. Sa imong Kuan, cellphone. Kung na nga, ang 48 sa Isayas, ang balili na kalaos, ang bulat, nagkalarag apan ang pulong sa Dios nagapadayon ang sa walay katapusan. Okay. Mo na. Yung si Brother Sir Nelton na. Ug matod pa niya, ang tanan nako nga ang Iglesia Katolika Romana makabarog bisag walay
Biblia. nga saligan. Mm. Ang akong pangutana dinhi. Ang yawa nigamit sa Mateo Kapitulo 4, 4 nga nagingon siya ambak. Si Ginoo sa iyang ingnan. Kaya nasulat man na sa Salmo 91 na kung muambak ka gikan aning maong taas nga dapit, sapnayon ka sa mga manununda aron ang imong tiil dili madapat sa bato. Samtang si Sir Nilton nag-ingon nga ang Katoliko sa Biblia makabarograph. No, ang yawa ni gamit og referensya gikuha niya sa mga pulong sa Dios sa Salmo. Kung sa man ang dapit sa Katoliko karon, nga nagingon man siya na pwede ra nga ang Katolik why Biblia makabarograph, pero igusa man niya ang yawa. Nga Okay. nigamit man og referensya diha sa balaang kasulatan niyo. Naisulat sa puangon ka sa mga manunda aron dili ka dapat imong matiil sa bato. Okay. Okay, Brad Nilton, mayo pa daw ang yawa kay gamit og dokumento niya ang Katoliko mugiro ro kayo kay pwede mo barog bisag buhay Biblia. O tubag. Okay, Brad Argesino, sige. Ang pangutana ni Sir, ang sa Seventh Day Adventist na mas maayo pa daw ang yawa kay gamit ang Biblia. So, ang buti pasabot, hindi kita ay basihan. Tungkol kaya nagamit ang Biblia, tinuod na ka. Kamo ng Seventh Day Adventist, pag nagpasabot ka, nagamit ang Biblia, tinuod na mo. Ano man kayang yawa, nagamit o tawag ka ng kasulatan, di pa sa tinuod. Number 2, kining Isaiah 48, kanang imo yung pulong sa Diyos, kung nilibro ang Biblia, ang panahon, kinahuman ang Biblia around 100 AD. So, diha mo ang deception sir kid. Pag mingon magbuta og kasulatan, ang ilang una Biblia na dili oy. Dili. Ang kanang gimo ng kasulatan kanang gikot sa yawa, gikot dito sa Kristo. Never pa sa Old Testament, wa pilabot nga New Testament. Kung mo ni sir kanina, ang simbahan Katolika bisa pag walay librong Biblia, it refers to a book, not the essence of that book. Wala, di ba? Kung magwali, usap na yung niya, sacred scripture. Kung sa man yung tawag anang basihan niya, kanang nakasulat sa Biblia katong unod. Pero wala pa itawag ang libro, gitawag ang Biblia. Kaya nahitabo ka na ina-compile nga Biblia, gitawag na itong Biblia, ang imong simbang Katolika nga Biblia ni, around 450 inida sa panahon ni Pope Damaso I. Okay. So, buti pasabot, kining gipanggamit nga tawag ka ng mga sintas, kaya na to ang mabudisib ba? Kami kasulatan Biblia na, wala, hindi kami kabasa sa Biblia ka ng kasulatan Biblia na. Kaya ang Biblia composed of Old and New Testament. So kung Old Testament na, di na matawag as Bible. Ang Biblia composed of Old and New Testament. Kung Old Testament lang, kabahin sa Biblia. Kung New Testament lang, kabahin sa Biblia. Kung Biblia, it refers to the Old and New Testament na kanang Christian scripture. Dili na, tawagan ng tawag yan ng kasulatan Biblia na. So dili na pwede sa. Okay, sige. Follow up, Brad Montes. Pwede bang ang akong gisgutan, wala ko mag-gisgut o Biblia sa Mateo Kapitulo 4, pulong man dos Dios. Pero naghimo-himo sila istorya ang Biblia ko nito. Sige. Isa ko nagbutang-butang na ito meron. Sige. Question, sige. Kaya ang pangutana diha, no, ang pangutana, kaning mga apostoles o mga patriarka, mga propeta nga nagsulat sa naglain-laing material kaniadto sa mga pulong nga ilang nadungog gikan sa Dios o mga sugilanon. Nabay mabasa Biblia nga taga-Roma ni. Okay. Nabay babasa sa Biblia, Argesino, tubag. Okay, wala din pinagutang-butang sir. Kay igo lang yun isunod ko kung sa pong kanang rinda sa topic ba about the Bible. So, mabuti imong premise ka kanina, di ba? Ang imong premise kanina, ibuyon ka na sa ako na refer to sa Biblia, di gamit ko Biblia. Mabuti ka, mas mahal pang layawa, hindi gamit ko Biblia. So, di ba? So, ang pagkoti mo sa Isaiah 48 o sa Mateo 4:4 refer to sa Biblia. Di ba? Ang tawag ang amahan sa bakak, mauman ang yawa, so dapat dili ta mamakak, kaya mahimo kaniyang anak. Di ba? Mahimo kaniyang anak. So, nagisguta, sa tawag ining gisgutan sa inyo ang topic about the Bible. Nagkot ka o tawag ka ng sintas, pag-pray ba nga, okay, din ang mga apostles kani ato nagamit din ay og Biblia. Ang Biblia man ang inyong tawag ka ng topic. So, question, yung pa nimo, kanang giingon din nga tawag ining ang mga propeta kani ato, mga apostoles, mga taga-Roma kato sila, deceptive argument, Mr. Moderator. Anong deception man? Una, kabalutan nga ang tawag anang mga nagsulat anak, pinaka-number 1 ang Old Testament is mga Jewish person. Pag-abot sa New Testament, Jewish gihapon except kang San Pablo nga usa ka Roman citizen. Usa ka Roman citizen, pero ang pulong sa Dios gitugyan niya sa usa ka nasod nga makahatag og bunga niya dili sa Amerika. Dili sa Pilipinas, gihatag niya sa Roma. Roma 1:7-8. So migingon ni San Pablo, tungod ang inyong pagtuo taga Roma nakailap kini sa tibuok kalibutan. Kanang pundok sa asagikan sa Amerika o sa Roma. Disgrasya ka o sa Amerika na pundok asagikan. Okay, follow up.
O balo pangutana. Naabay mabasa nga ang pulong sa Dios gipiyal ngadto sa nasod sa Roma. Okay. Tubag. Tubag ko, dili pagtulon ana mo nga sula eskriptura. Wala pagtulon ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana nga sula eskriptura. Ang inyong pagtuo sula eskriptura ayaw ipahig sa mga. Okay. Before ko muhatag sa imuha og sitas, tagayon na og sitas nga ningon si Kristo kung di mabasa di tinuod. Tagayon ako sitas kay para magpugos og hatag sitas sa imuha. Okay. Hindi na mo naman ko wa kay mabasa. Wala kay ang na lang gud nga wa kay mabasa. Okay. Tubag na ganit ko, di ba? Dili pagtulon ana mo nga sula eskriptura. Kung nasa tayo ng tubag sir, dili na mo pagtulon. Mo lang kanang imo pagtuo nga asa mabasa litra por litra. Imo man ang pagtuo dili man na amo. So dili nimo na ma-impose sa mga. Ngano man kay among pagtuo nakasulat o wala nakasulat. Mo nang gitawag og tradisyon mo nang pagtuo. So mapugos ko nimo hatag og sitas. Mapugos ko. Karong panahon na muhatag og tawag anang sitas nimo nga ang taga Roma. Di lang kay gihatag gitawag pa gyud ha. Gitawag pa gyud. Di na kagihatagan, gitawag mapugos ko nimo hatag ana nga sitas sir. Kung makabasa ka sa Biblia, naningon si Kristo kung di mabasa sa Biblia ni tinuod. Sige, basahin ako. Okay. Ako yung nangutana. Okay. Mongot. Makakasabot si sir eh. Sir. Hindi pa kayo. Makagarantiya nga taga Roma ang Gitugyanan. kanang propeta, mga apostoles, makagarantiya ka bang taga Roma? Kasi yan, ay nasulat. Sigurado ba yun? Inyo ang kunon. Sigurado ba yun? Nga taga Roma ang gitugyanan. Mr. Moderator, it is a fallacy of silence. Okay, Ang fallacy of silence, ang fallacious argument. Naman, una, gipasabot, di ba mo ko si Muhat, dili pagtulon anamo. Ayaw ipahit, ayaw impose ang inyong pagtulon sa amua. Ano man, kaya dili man misakot ninyo. Pwede niyo muna i-impose. Sige lang, Dr. Spencer. Patubagas ako. Ayaw i-impose. Pwede kami mangutana sa inyo asa litra por litra. Kaya inyo man pagtulon ang dili man amo. So karon ang ako tagai una ko ninyong setas sa Biblia nga niingon si Kristo nga tawag anang kung dili ka ni mabasa sa Biblia. Dili tawag ini nga tuungan. Kaya parang mapugos ko provide yung sitas ba? Mapugos ko. Pero as long as dili mo makahatag og seta sa Biblia nga niingon si Kristo kung di mabasa sa Biblia tinuod, dili ko nimo mapugos og paghatag og sitas nga naman. Kay bisan si Kristo wa magtudlo og sola eskriptura. Wala ako ang point sir. Okay. Yes. Next question. Hindi matubag to. Sir mo. Sato. Sige, Okay. sa Roma. Di na natulog sunod. Sige. Kung di makatubag. Naabay mabasa nga ang kaning gisgutan nimong pare, no, diya sa Balakyas. Taga Roma ni. Okay. Taga Roma ba? Tubag ko. Sir ha. Sige. Padayon. Sabi mo matubag Mr. Moderator, naghilom na ko dire. Naghilom na may, wala hindi matubag, di ba? Ito ba ko, wala ka yun. Walang mo ka yun. Naako itong bagwa lang mo ka, gitawag ko ka yun. Again, baligo na ako, dili doktrina sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Asula Escritura, litra por litra ang nabasa. Ano man kay ang pagtulunan sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, Nehemias 8:8, basahon, sakto. Karon, pangutana, kana bang Malakias 2:7? Taga Roma ba na? Ang Malakias 2:7 mao na ang function sa tinuod nga pari. Pag yung ganit tinuod nga pari, ang buti pa sa bodkat ng mga pari nga gitugyanan sa Dios. Diba? Karon, kinsa man mga pari sa Bagong Testamento, number 1 ang atong Ginoong sa Kristo. Hebrewhanon 3:1, Hebrewhanon kapitulo 7 bersikulo 26. Sunod kinsa man ang mga pari? Si San Pedro mismo. Si San Juan imo sa gitukod kita isip ko sa kagingharian sa mga pari, dili kagingharian sa mga pastor. Diba? Uno sa is, pagkahuman imo pa San Pablo, nag-alagad ako kang Kristo, isip usa ka pari. Imo pa ni San Pablo. Kaya pangutana, taga Roma ba to sila? Ay ingon sa San Pablo nga pari, ang inyong pagtuo taga Roma nakailap sa tibuok kalibutan. So na ay mga pari nga mga Romano og tungod sa gitawag og mga pari Romano ang nahitabo ang pagtuo nakailap sa tibuok kalibutan. Kay sa Amerika pa na, sa Amerika mi tuo. Okay. Ang akong pangutana ba At least, last question dia para balitag pikas. naabay mabasa nga si Kristo taga Roma. Okay. Nabay Para mabasa. sa siya. Tubag, inumduman nato nga ang simbahan Katolika ang membro sa papila kay Roma mo di bantayan nimo. Diba? Gigamit lang namo ang ulong Roma kay ang Roma ako sumala sa Biblia gitawag ko sa Dios. Diba? Laban di gitawag sa Dios dili iya sa Dios. Diba? Ingon pa ni San Pablo. Tungod kaninyong taga Roma na kailap ang inyong pagtuo sa tibuok kalibutan. Wa gi Amerika dito nga para musugong nilin jiway. Wala. Roma gyud Roma. Karon. Ingon sa
may mabasa ba nga si Ginoong Jesucristo tawag kining si Ginoong Jesucristo pundador makutukod sa Iglesia Katolika ang kanang iglesia wa dawata sa Jerusalem milambog dito sa Roma makaron gitawag na Romano Katolikong simbahan. So si Ginoong Jesucristo Hudiyo pero ang iyang kabubuton na kining taga Roma kining pagtuos taga Roma kinahanglan na ay pari ang Roma ano man gitawag gud sa Dios. Di ba na ba gitawag ka dili sa Dios. So ang question si Ginoong Jesucristo ba pari dili siya pari Hudiyo siya pero siya ang pundador sa Romano Katolikong simbahan. Based sa kasaysayan o pinaagi ni anak di la kay Romano ang tawag ang ilang mga pari na mga Hudiyo na gitawag po kining mga Romano na mga Pilipino na mga Amerikano ug uban pa. So ayo pihigmot na sa pulong Roma. Gigamit na nato ang pulong Roma pagpadayan. Na kanang pundok kag gikan sa Jerusalem mikaylap sa Roma og tungod sa taga Roma mo na nakabatutad pagto. Dili tungod sa Amerika og tungod ila GY. Okay. Okay, may hatag na to si Brad Boy. Yung kung magit nila nga, Okay. kining Romano, Katoliko, mo gito, yung Kristo. Pero diri sa Mateo 16-18, Okay. wala ba'y ganang, i-explica lang nila nga walay, iklaro diri nga Romano Katoliko, walay mabasa. Aha. Mo nilang, siguro kay, mo man ang ilang gikon nga walay mabasa, pero giangkon man okay lang kay giangkon man nila, kay daghan man pwede angkon Pero wala po nagangkon kaamuan Sige, kung sa'yo pangutana. Ang punta na anak ko wala may mabasa diha nga Romano Katoliko. Oh. Nga nung ila man yung ipugos nga sila dili man Romano si Kristo di Hudiyo man. Okay. Nganong giangko ninyo nga si Kristo Hudiyo man. Okay. Naigay mo circuit na claiming and proving are two different things. Pag-angkol o ang pagpamatuod o anak ka man naglaing bulan. Yes, amo ang gi-claim pero amo ang gi-probahan. Dili sama sa inyo nga claim mo puro wala may prueba. Di ba? For example, wala mo nag-claim kay di gid mo kamo. Di gid na kamo nang ingon sa Matthew 16. Walang dili mo ka-claim. Kami man gyud na kami gitulo. So mao na nga gi-claim na mo ngano man tungod kay naa mga squatter pareha sa Adventist. Mo na nga amo ang gi-claim, gi-reclaim na mo na naghatag tawag ang prueba nga kining mo ang punduga mo ni ang iya ni Ginoong Jesucristo. Karon kana bagong term mga Romano man gud ang deception man gud na circuit. Gihimo man gud nila nga rasa ba? Dili ang term nga Roman Catholic it is an ecclesiastical term not racial term. Walang bugos o piki ng argumento nga si Kristo Hudiyo di man Romano. Kana deceptive argument na ilag ang argumento. Kay ang pulong Romano Katoliko wa na magpunting sa rasa. Nagpunting na sa pagtuo nga gikan sa Jerusalem na abot og Roma tungod sa Roma ni kaylap sa tibuok kalibutan. Mo na ang samong pagtuo. Dili ka tungod kay Romano Katoliko gitungod ni Jesus, Kristo po Romano no dili na mao deception na. Ano man kay ang term nga Romano Katoliko, it is an ecclesiastical term pangsimbahan na termino wa nagpunting sa rasa o bisang gani ang term nga Roman Catholic nagapunting na sa tanang rasa sa tibuok kalibutan gud. Dili na Roma. Di ba? So, abot pasabot ako, Romano Katoliko, Romano pa ko po. Di Pilipino ko man ko. So, abot pasabot, the term Roman Catholic is not refer to the racial term. Kundi ang term nga Roman Catholic refers to the ecclesiastical term nga nagpunti sa gingon ni Kristo from Jerusalem to Rome hangtod sa tibuok kalibutan. Okay, so napay question. Mangutana ka. Sige, dali. Sabay. Mangutana. Kasi ang pangalan mo, Brad? Renante. Renante. Sa imong Sa pundo bro. Ako, asa kuan, wala pa po ingon nga ay pundo. sa wakay pundok. Sige, question. Door sa mic. Nabasahan ko sa Biblia. Ang nabasahan ako sa Biblia about sa Roma. Sabi ni Sir na mga, sa to Sir, katong mga paganismo. Okay. Kung mato tag paganismo, gusto ta paganismo, di ba nagsimba sila og mga libulto, larawan, di ba? Kung muhin ko tag paganismo, nganong og ingon mga kang Kristo, gikuan ng Katoliko, si Kristo nagsimba bag libulto. Okay. Okay, so wala ka topic, no? Pero pwede ito bagon. Daw sila. Kaya bisan basahan na kay Biblia din basahan nato sa Exodo 20:5. Basahan nato para malinaw. Basta may ingon sa Biblia. Sa Exodo. Exodo kapitulo 20 versikulo 1 hanggang 5. Ito din basa sir. Pero memorize na wala nga. Idili niya sa katungkad. Diba, hindi nga mas dito nga, dili kang magsimbag lang Diyos sa tugawan ko. Niya usama ng mga repulto. Diba? Diyos mo na. Okay. Asam na sa gikan, tapos ano? Sige, bisag na basahon, tubag ko na. Sige. Sige. Tapos salamat mo tubag sir. Kanang mali nga notion bitaw nga ay nagbasa di ba na kailangan okay binagtudlo nga din namo kailangan na basahon ng Biblia. Ang amo ang tawag anang wala gitudlo, ang kanang gitudlo sa mga is sulit at scriptura o tradisyon. Wala mo totoo. Dili kay dinam kinamo. Bisa ganin namo na magani tawag nga ginabasa pero ang simbahan Katolika bisag tawag anang wala gibitbit nga Biblia makawali siya, makatudlo siya. Bisag wala gibitbit. Ano man makabarog siya bisag wala librong Biblia. Ano man kay ang kasulatan nga nasulat sa Biblia naa ang esensya ug naturalisa nakasulod sa simbahan Katolika. Okay. Pagka na ko tayo mga kamutana siya, imo mo,
nga kung ang Roma is pagano man, nga pagkauman ang mga pagano nagsimba sa mga larawan. Nga pagkauman ingon por Exodo kapitulo 20 ulo 5 na tawag ini nga ayaw pagpaton og larawan. Kini gingon nimo sir nga Exodo kapitulo 20 bersikulo 1 to 5. It refers to the Diyos na. Diyos. Kanang gipatunan sa Iglesia Katolika sa mga larawan sa Diyos. Dili Diyos. Kaya ang Diyos, unang Korinto 8:4, nagrepresentar og mga butang nga dili tinuod. So kanang maong ang mga larawan, for example, larawan nga si Kristo gilansang sa krus, tinuod man na ay Kristo gilansang sa krus. So ang mga pasabot nagrepresentar sa tinuod, so dili Diyos. So kanang giingon sa tawag kanang Biblia, Exodo 21:5, refer kana sa mga Diyos ug wala kana kasimbahan Katolika. Number 2, magampo magsimba ang mga Katoliko, di man maingon nga amahan namo mipilit ka diha sa larawan kuno ana patama nang ilang una. Pero ang pag-ampo sa Katoliko, may mga Katoliko, amahan namo ana ka sa langit. Nang ano man, tungod kay ang Dios nga gisimba sa Katoliko naa sa langit, wa ni pilit diha sa larawan. Kaya ang pagtuon Katolika, according to sa Pre-Conque, tawag ini nga declaration na subay sa gisulat ni Saint Athanasius, mo pa yan, now this is the Catholic faith, we worship one God. Okay. So ang puti pasabot ka na mga larawan simba Katolika, di na mga Diyos-Diyos, ano man kay ang giilang Katoliko, ang giilang Diyos Katoliko, na mas lagi pa mamipilit sa larawan. Pero ang question, nganong ang Katoliko na may mga larawan? So ang atong ang tubag, tungod kay ang daang testamento mismo, ang templo sa Diyos ay mga larawan. Tawag ini nga First Kings chapter 11 verse 6, chapter 6 verse 1 and 5. Pagkaman Exodus chapter 25 verse 18 to 19 and Ezekiel chapter 41 verse 18 to 19. Ano ang tubadlunga sa Dios kung namang mga larawan sa sila? Wala badlunga tungod kay wala nila giila nga Dios. Gibadlong ang Dios, gibadlong sa Dios, masuko ang Dios kung magbaton ng larawan kung iluhod nimo kanang larawan na imong Dios. Isaiah 44:17. Meron kang luwasa ako kay ikaw maoy akong Dios. Dili man ako pagtuo sa simbahan Katolika. Mo bitaw mingon tag San Pedro ikampo mo kami. Tungod kay kanang larawan nagrepresentar na sa larawanan mas si San Pedro. Kung larawan among giampuan, mingon ta mi larawan ni San Pedro. Ampuan ka na mo, dili. Ang among gingon, San Pedro, ikampo mo kami. Nga naman, kay ang pagbato na mo larawan, nagrepresent, siya ang nagrepresent sa tinuod na gilarawanan. Kunya ang pagtawag na mo kang San Pedro, dili Dios Pedro. Kung Dios Pedro, patama na ilang ginahuna, na Diyos, na hindi mag Dios Pedro. So, ang buti pasabot, ang pagtuong gitawag o Katolika, tinaw nagtudlo nga, okay, ang Diyos, ang dili sa mga larawan sa mga Diyos, wala na sa simbahan Katolika. Wala sa mga Katolika. Pero hindi mo ng Diyos, okay, magbuhat larawan santos, magbuhat ganyan ang Diyos. Exodo 25:18. So, buot pasabot, okay na yung magbuhat o mga larawan, basta di lang gimong ilong Diyos. Wala nang gibuhat simbahan Katolika. Okay. Atong ihatag ha. Dala. Ato sa tagaag panahon ang sabadista, pwede po mo kamo na pay mga tanan sa ila. Okay. Dala. Unahon sa nato si Talaga iya man yung question larawan. Okay. Naki-follow up? Naki-follow up? Sige. Kanin sir, may mga dili niya gikuan niya Dios. Pero nga naman lagi ng sama ra sa gisimpan niya na kana din niya nang sorry kaya posisyon. So na niya sa Katoliko ako nakapaniid ko na ba. Napamang posisyon, ilubong ko nuhay sa simbahan. Gipahigda sila lang simbahan, ilubong ko nuhay pagka Domingo sila pa mo bangon. Kaila ko na sugaton. Kung kuan dapat dili So nila. wala na kay question. Tama na to. Okay, sige, komentaryo na to. Atong ihatag sa sabadista, then unya pwede po sila atong pangutanon. Ana ra, barag boss paus ra. Ha? Hindi na sila mo present. Sila mo present sila. Sige. So ato tagaan Brad 5 minutes, then another 5 minutes, then mabawas mo pangutanon ng Katoliko. Okay, parehara mo. Okay, 5 minutes, Brother Montes. Sa atong mga bisita karon diri gikan sa Catholic Church. So, ang akong mga pangutana kanina makaingon ko sa ako lang ha. Ay lang mo dulo ka sakit. Ang akong pangutana gusto ko dokumento ang mabasa. Pero ito ba ito nila explanation? Sir, sa tama din. Sige. Explanation ng ilang tubag, walay mabasa, gikan sa Biblia, ang huwag na itong ipasabot, nga ang Biblia dokumento man, ang mabasa mo tinuod, ang hindi mabasa, hindi tinuod. Explanation ng ilang itubag, kay ang Iglesia, Katolika Romana, matubaro, diya Biblia o tradisyon. Manay akong nadunggan. Pero lagi ngon ni Ginoong Kristo din sa Marcos 7:7. Tradisyon dili man na gikan sa Ginoo. Gikan lang sa tao sama sa explanation ng atong nadungog karon. Nagingon ang Mateo kapitulo 7 bersikulo 7. Narikawang lamang ilang pagsimba nga nako sanglit sa ilang pagpanudlo ilang man gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lang tao. Uyon sila nga bisag tradisyon ang Iglesia ang kabarog.
Pero ang hukom ni Kristo din kung mubarog ta diha sa tradisyon sa tao, nag-ingon siya, huwag muna pagbasa ni. Kung unsa gid ang kanakbang imo basta Tagalog ang hantungan, no, sa dulo. Kawang lamang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilang mang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo ng tao. So ato pa, kanang mga kalagdaan o mga doktrina nga tao ray naghimo, ana desisyon sa Ginoo. Kawa nay maani. Kawang lang nanay hukom. Mo nay mabasa nato dinhi sa sulat sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 7, dokumento na siya, no? Bersikulo 8. Inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios o mao inyong gihawiran ang gikabilin-bilin nga kalagdaan sa mga tao. Sa ato pa dili madawat. Okay, kung kalagdaan o tradisyon nga iya lang sa mga tao, no, kawang lang gihawiran is mga tao sa relihiyon apan dili ni madawat sa Ginoo. Naata diha sa kasuguan sa Dios, no, dili ta mohawid sa gikabilin-bilin nga kalagdaan nga iya sa mga tao kay kung ato ning hawiran ug ato ning gamiton ug ato ning itudlo ang atong pagsimbag pagpangalagad sa Dios, kawang lang, no. So, mao ni ang ipamatuod sa balaan nga kasulatan. So akong pangutana kanina nga unsa ba si Kristo? Romano ba siya? Wala sila'y nabasa nga ikapamatuod nga taga-Roma si Dinosos. Kaya Judeo man dito siya. So, ang lain pa na kong pangutana nga ang mga nagsulat sa mga pulong sa Dios nga ilang nadunggan, no, history may tungkol si Ginoo, sa mga patriarka, mga propeta o mga apostoles, taga-Roma ba to? Wala po. Wala po sila ikapamatuod, no? Ang babasa may tinuod, ang dili babasa dili tinuod. Akong gingon nga dokumento may taanin, no? Unya, sa lain pang pangutana diri, no, nga ilang gipamatuod nga ang 73 books nga naa sa Katoliko karon nga mo ilang gigamit mao legit nga mo'y Biblia. Okay. Ano? O ang 66 books nga copyright sa Philippine Bible Society, ambot nga ano man po din Katoliko nga wa man sila mo reklamo sa Philippine Bible Society nga di na sakto ng 66 books, 73 yun. Wa ko kadungog, may reklamo sila nga mao gid legit ning 73 books nga mao gid sa Biblia. Wa ko kadungog na, no? Ang 66 books nga gigamit sa mga protestante, no, kanunay silang mo reklamo nga dili kuno insakto. Di man ang mga protestante mao'y nagbuot ana o mao'y nagkuha sa 73 nga nahimong 66 ang mga printing press man o ang Philippine Bible Society. Ang mga protestante sama ka namo 70 igo rami nagamit ni ini, no? Igo lang ni nagamit ni ini. Pero ang may katungod untang mo reklamo sila gyud kung mao'y sakto man galing, no? Sakto gini sakto. May mga kamatuoran diri. Pero wa sila reklamo ani. Ang ilang reklamuhan mo ang protestante. Ang kanang inyong Biblia kulang. Hindi ko na insakto punta ato ang Philippine Bible Society. Akong dituhan ninyo kay kulang na, no? Misleading na siya nga kining libro. Kay kulang na siya para makumpleto. No, to na sila yung mga reklamo og ipasa nga iuli gyud unsay original, no? Tinuon sa ako ang barugana sa ako lang na, no? No, kaning 73 books na ipabor sa amoa, no? Kinaman diha sa Makabiyo 2 nga pito ka magsuon nga gipugos og pagkaon sa hari og baboy wa din nangaon, no? Hantod gipatay na lang sila. Kung naay mga maayong butang diha o naay maayong mga pagtulunan, no, nga dili man nato dawaton, no, dili man nato dawaton. Pero nga ako'y nabasa nga ang nag-translate sa Biblia, nakita nila nga kining 73 book
nga naas Katolik karon na may gipaborang relihiyon ani. Oo, nagdesisyon sila nga uhaon kay ni pabor nga tos Katolik ang ubang mga sinulat diha sa 73 books o naibili na lang ang 66 ka mga libro diha sa daan ng Bagong Testamento. Protestante, ila po na. No? Ila po ng desisyon. No? Akong desisyon kung na mga maayo diha nga sundon, no? Akong sundon. Oh, pero nagdesisyon man sila nga napabor ko no, dito sa kaning usa ka relihiyon o sa Katolik. Oh. Unya, nag-isbot si Sir ganina nga pagtukod sa iglesia. Nga katong gitukod ni Kristo nga iglesia dito sa Lanao sa Galilea. Mao to siya ang Romano Katoliko. Natiguang lang tuwan to karon, tawgon lang pus mga tao o tatay. Sige na kong balik-balik og basa ng mao nga tekstuwagin ko na basa nga Romano Katoliko yung gitukod. No? Wagi ko nabasa. Diha kay kung naa bi atong dawato ng mga tuoran. No? Wagi ko nabasa hangtod karon. Unya, lain pa din nga ang Biblia Romano Katoliko daw kuno ang gipialan. Wagi ko nabasa ang Romano Katoliko ang gipialan. Sa Biblia o sa pulong sa Dios. Ang akong nabasa dire, litra por litra, no, mga higalang tigpaminaw, din sa Roma, Kapitulo 3, versikulo 2, dokumento gini siya, o kinsa may gisaligan sa mga pulong sa Dios. Yung sa dinit, patahon nato og una sa versikulo 1. Unsa man di ay ang bintaha sa pagkaudiyo, unsa may kapuslanan sa circumcision, daghan. Bisan asa ipaagi, una sa tanan, ngadto sa mga Hudiyo, ipiyal ang pulong sa Dios. Okay, 1 minute. Oh, na dokumento. Nawa ni ipiyal ngadto sa taga Roma. No. Diri sa Roma 3:1 hangtod 2, ipiyal ngadto sa Diyo. Litra por litra. Mo na atong mabasa diri. Ato pa ang mabasa mo tinuod, ug ang dili mabasa dili tinuod. Dokumento man siya. No? Mo na nga ang pag-angkon sa usa ka tribo sama sa taga Roma, no, nga kuno gipiyal ngadto kanila sa atong mamumulong karon, no, lahi sa giingon diri sa Roma Kapitulo 3 versikulo 2 kay ang gipiyalan diay sa pulong sa Dios mao man ang mga Hudiyo ug kana di nato malalis gikan sa mga patriarka, propeta, sa mga apostolis, kadaghanan nila, no, ang ilang dugo o ang ilang kaliwat, mga Hudiyo yun, no, o kanatong may bawa, natin yung mga Hudiyo, bisan hantod karon, wala man nagpahulay o Domingo, Sabado, Mangyos, o mao man nagpamatud-an po sa listahan sa pulong, no, din sa Bibliang Katoliko, nga, gigamit sa mga Katoliko karon. Ako na sa mga may pagpangangkon. Okay. Maraming salamat, Brother Montes. Okay. So, ato daw ipashoot ning Katoliko be. Ano kay pagkutan na? Sorry, Sige. Christian? Sige. Ato pagkutan nun, ang Sabadista kay ganina sila nang tanas Katoliko karon, kini na pong Katoliko mangutan na dito sa ato sa ihatag si Brother RJ, kanay question dong dito sa Sabadista. Wala na akong pamata na sir, sumala kami mo, pinangalan ko sa dokumento. Dokumento yun, labi na mabasa kag tawag sa ng Biblia. Hindi bag imong gibarugan karon nga kinahanglan dokumento kinahanglan basa ko. Kasi nagtudlo ni mana ang Yawa o si Kristo. Biblia, sumalat ko sa Roma 3:2. Basa daw sa Roma 3:2, sumala si imo ang gikudlo karon nga mabasa letra por letra. Kami ingon si San Pablo nga kung manudlo ka kinahanglan basahon gid mo letra por letra. Okay. Dili na mo yung i-deliver. Ay mama. Sige. Padayon. Ayaw ko gimo yung kanang sentence kay imo. No, ang ako gi pamatutan, no, lipat-lipat mo ako. Ikaw naglipat-lipat ni ako eh. No nga ang pulong sa Dios nga dire kung basa ha, dokumento. Daghan din sa unsa paagi, una sa tanan ngadto sa mga Hudiyo gipiyal ang mga pulong sa Dios. Mo may basa. Imo na sentence ayaw ko gimo.
Wala man ko nangutan ng asa gipiyal ng iya sa Dios. Katong di man nimo ba nga ang Biblia may nagtudlo ba? Nga sumala pa nimo nga tawag ano ba sa manudlo dokumentado mabasa litra por litra, di ba ingon ka ganina kada naman gibalik-balik. Akong gihap mga siguro makasiyam nimo ni gibalik-balik, di ba? Kinahanglan gyud dawaton at kinahanglan gyud katawag anang basahon. Unsang sitas karon sa Biblia kapitulo bersikulo malisulti si Kristo nga kung manudlo ka kinahanglan basahon sa Biblia litra por litra. Kung di nimo na mabasa, butong hindi mo bangganan. Okay. Dili, ang akong gipamatud, ang akong gibasa. No? Ang imo man Objection, siguro. dili. Imo Diba? na. Objection Diba? sa narrator, hindi mo na question. No? Nga, nag-ingon ka nga, asa mo basa nga, litra por litra. Akong gipamatud diri nga ang gipialan sa mga pulong sa Dios. No na imo basa. Ayaw ko gimo Sige, i-sentence sige, sige. kay imuha. Okay. Imo man na. Okay. Okay. Unsa ba koy imo nga gibihap gid ako ni sa pila mo gibalik-balik nga kinahanglan mabasahon gyud. Mabasa gyud sa ila kanina ni-explain sila. Karon nga kinahanglan gyud atawag kinang dokumento mabuta first premise na ko si Maki sa nagtudlo nimo anak si Kristo o ang yawa imong kas Kristo. Sumala sa nakasulat. So basahon mo karon sa Biblia, kapitulo bersikulo aron dili ka mamahimo pagkakon. Ay sa wa ko mamuputa na. Basahon mo karon sa Biblia, kasi lagon nimo lagi balik-balik. Ayo magtabo ba mo simang magud siya. Sige. Basahan ko niya kisa asa gipialan. Basahan karon sa Biblia, letra por letra, kapitulo bersikulo aron dili ka mamahimong anak sa yawa karon panahon na. Basahon nimo sa Biblia, kapitulo bersikulo nga nisulti si Ginoong Kristo nga kung manudlo ka, kinahanglan mabasa gyud letra por letra. Okay. Ang akong giingon, gipamatud-an ako nga ang gipialan sa pulong sa Dios mga audio nabasa nako na. Nabasa nako. Oh, okay. Dili mo tubag. Nangutana gani ka kay gusto kag tubag. Oh, gusto kag tubag. Okay. Next question. Okay. Mo ni klarong di katubag. Mo ni klarong di katubag. Napay pangutan na lahi tubag. Okay, next question. Gigamit nimo ang San Marcos kapitulo 7 bersikulo 7. Sumala pa nimo nga gitunglo sa Dios kadtong may mga pagtuon ang kabilin. Tama ba? Sa San Marcos 7:7, di ba? Di ba siya magdibasa imo magdibasa kanina? Katong gitunglo ni Kristo katong may mga pagtuon ang kabilin, di ba? Okay. Kung panalitan na ako'y mabasa sa Biblia kapitulo o bersikulo nga ang mga apostol nangudlo nga kinahanglan magtamod ka sa pagtulunan nila kabilin at bitahon nimo karon nga iya ka sawa. Oh, naghimo na po siya og kaugalingon ni sin. Tubag ka lang. Categorical man. Uyan ba ka to? Ayaw pag imo kaugalingon sin. Sige. Nabasa man ako. Alay, nabasa na gid Nabasa mo. nako. Nagingon man ka nga kaning ang Iglesia Katolika Romana makabarog bisag tradisyon. Okay. Siguro Sir Nilton gani bisag way Biblia makabarog siya. No, ikaw makabarog bisag tradisyon. Hindi ko pangutan na. Wala ko pangutan na simple kay gigamit nimo ang San Marcos 7:7. Oh, lagi, oh. Nagitunglo ni Kristo ang mga patulon ang kabilin. Kung na ako'y mabasa karon mismo, kung na ako'y mabasa karon nga ang mga apostol nanudlo na kinahanglan tamdo nila ang ilang pagtulunan nga gikabilin. At bitahon nimo karon nga kanang imong pundok nga Seventh-day Adventist iya siyawa. Sige. Kadtong mga kabilin nga na-record. Unsang sitas sa puna? Unsang sitas sa puna nga kabilin na i-record? Unsang sitas? Past tense. Ayaw ba? Setas. Oh, dili. Setas kapitulo bersikulo. Sige. Atong tugutan na to. Sige. Past tense man na sa imo ha. Basa. Oh, nakadungog pa sila. Basa. Ano sa nila suwata? No. Wala pa I-explain naman ka, di ba? Gisaway mo yung mga kanina, i-explain mo. Akong basahon. Isa. Basahon Sige, ako. Mr. Moderator. Dili. Kanina, sa iyang entrada, Sir, mura mag-judges ani. Hindi wala ko nagsasabi. Ayun ang komentaryo. Diretso na sa tubag. Oh, akong tubag imong hukman. Wala ba ko ni hukom? Wala ko nang tanan mo. Kaklaro. Kadali. Moderator, ganun ka. Umuhay. Ayaw pag-judge. Lagi. Brad. Ang kato pag siguro hindi pa kung nato bago pang rule ba. Pag categorical question kinahanglan nga matubag categorically then explain. Natay rolling diha ato impose na sa sunod pag yes or no, the question is answerable by yes or no, you are obliged to answer yes, then explain. No, then qualified. Ano no? Sige. Atong hinahinayan sa pag-apply kay gamay na po itong oras. Anyway, ang question niya, naghiskop dito sa Pagtulon ng kabilin. pagtulunan nga kabilin. Kung mabasa niya nga Ang mga apostol. mga apostoles nanudlo po dahil tungod sa pagtulon ang kabilin, ang magbalik pasabot nga ang katong imuhang pagtulunan maguba isip sa balista. O yan baka. Ko yun kanayon sulat. Basahon lang nako ang nasulat. Categorical question gani. So, dili ka mo yun. Anong dili ka mo yun? Oh. Naay na sulat. No, naay na sulat. Og
dili mo uyon. Dili nga sulat. Ah. Problema nga na ninyo. So, kung iya mong mabasa dito, this is moderator's time, ha? Ano niya ang Malagi-lagi, dili ka sa moderator. Kung kana diya, nabasa ba na nimo, sila di mo supa. Pananglit, kung doon na po siya mabasa nga, nagtudlo po ba hitungod sa kabilin, sa pagkasulti? Kanang Muto po ka to. kaning mabasa sa ako na ako. Di ko nga Kung mga lagi, nabasa man na. Di ko nga mga basa Atong kanina. tumagon. No, tumagon. Sige, sige, sige. Naya. Mo ni basihan. 2 Timoteo 3:16 ug 17. Ang tibuok kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan. Alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanunid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Ang naanatan diha sa mga nasulat. Aron ang tao sa Dios masinangkapan, mamahingpit alang sa tanang maayong buluhaton. Kung gabase ni dire. No, gabase ni. Unya, kung ipapugos nila ng naay tradisyon, kami gabase gid mi sa nasulat sa 2 Timoteo 3:16 o 17. Dili mo nakapangutana. Iyang ginigar ka ganina, may tungo sa tradisyon gamit ang San Marcos 7:7. Ako nang utana ng 2 Timoteo 3:16. Ako mangutana ka nang Kumbag na ko na. Ako nang utana diya sa tawag ka ng kung sa nasulat sa 2 Timoteo. Ako nang utana ana dili ko sa sabi ka baro ka ni Marcos 7:7 kay mubiya na ko ni. Wala man magdapos. Lagi. Balik ko na ba? So, Imong tawag anang imong gidinay, kining gitawag og mga kabiling pagtulunan, Mga tradisyon. Ka nga dapat dili gid mo sunod sa tawag kining tradisyon. Kung pananglita na ako'y mabasa sa Biblia. Mabasa na ha? Dokumento na. Sino ingo ka? Kinahanglan dokumento. Okay. Kung pananglita na ako'y mabasa sa Biblia nga ang Apostol Pablo nanudlo, na kinahanglan huktan ang mga pagtulunang kabilin naggikan gyud kanila at bitahon nimo karon nga ang Seventh-day Adventist iya siyawa. yeah. Sige. Kanang pagtulo na kabilin nga naay record. Naay record na atong mabasa karon. No, mo ni ako kay bitahon. Kanang naay mabasa karon. Yeah, okay, No, okay. kay kaniya pasensya na siya. Ato ning ipadayon sunod, ha? Ato ipadayon sunod na ang issue nga duha nga nagungot mo, ang Katoliko, makabaro